Mag-live akong gigilitan ko liig ko kung makauwi si Digong. Hanggang ngayong katapusan this year. Mag-live akong gigilitan ko liig ko kung makauwi si Digong. Hanggang ngayong katapusan this year. Nako, linis-linisan ka ha. Kung hindi totoo yung kumakalat, huwag kang pa-interview ng solo. Mag-privilege speech ka. Mag-explain ka doon sa Senado. Nang sa ganon, ma-question ka. Takot ka eh. Puro ka pa-interview sa media. Oh, paliwanag mo. Ha, doon ka sa barangay magpaliwanag. Ayon kay Lacson, dinala ng isang campaign supporter mula Davao ang anak. Talagang nabanggit pa ang Davao eh. Hanip din to si Pinky, ho. Parang bading. Kailangan laging may pitik. Ng mag-asawa sa kanyang opisina upang imbitahan siya sa isang rally. Ngunit tinanggihan niya ito. Giit ng senador, ito na ang una at tanging pagkakataon na nakatagpo niya ang pamilya Diskaya sa labas ng Blue Ribbon Committee. Iyon. Nagkaroon ng picture, 'di ba? Ganyan din ang issue di ba? Sinabi ni Lacson at saka si Tito Soto na meron daw pumasok na kontraktor sa Senado at pumunta sa opisina ng isang senador. Alam mo sinabi ni, if I'm not mistaken, hindi lang eksaktong ganito, hindi pinangalanan. Paduda. Merong itong kontraktor na ito nagpunta sa Senado at nakipagkita at nagpunta doon sa opisina ng isang senador. Hindi pinangalanan. So, lumalabas talaga. Ito yung ini-explain ni Chis Escudero na niniligaw. Pinag-aaway ang mga senador. May lalabas na warrant of arrest kay Bato at kay Senator Bongo ng ICC pero next year pa. Hoy, bakit next year pa? Bakit hindi mo na pahuli ngayon, taon na ito? Trillanes, total ikaw ang author ng ICC scandal. Ikaw ang bumulong niyan kay Bongbong Marcos. Ikaw ang nagtulak niyan. Sabi, di umano. So bakit hindi mo na pahuli ngayon, ipopostpone mo pa? Eto yun. Humina na kasi ang funding ni Trillanes dahil lumayas na si Saldico at hindi na speaker si Romualdez. Kaya postpone na naman niya ang ICC warrant. So sa madaling salita, bayaran ng flood control project etong si Trillanes. Kung susundan ko yung sinasabi ni Bato kaya daw hindi niya na itutuloy kasi po may mga style ng mga politiko na ganito. Diba? Kahit gusto ni Trillanes na talagang ilubog ang Duterte at ang mga supporters ni Duterte, hindi niya ito todo. Bakit? Pera-pera yan. Bayad-bayad yan. Hindi, libre? Walang ganon. Walang ganyan sa mga politiko. Alam nyo naman to, sundalong kanin to. Laos na to Tumakbo nga tong mayor, hindi nanalo, di ba? Mayor na lang, hindi pa nanalo. Galing senador yan, ha? Anong ibig sabihin po niyan? Nakikinabang si Trillanes sa flood control projects. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sir, si Memron Mardalos Vloggers. Bang bang! Naku mga babae, napaganda na pag-uusapan natin. Napanood nyo ba yung preview? My goodness! Tamba! Nauubusan ng budget, mga trolls, nagrereklamo na hindi na nababayaran, At dito sa vlog natin mga babae, pag-uusapan din dito si Auntie Claire at si Trillanes kasama sa payroll ni Tamba. Kaya naman pala mga kababayan, grabe ang pag-upak, pagbanat sa mga Duterte dahil swelduhan ang mga putang ina. Di ba? At yung mga trolls na walang pahinga araw at gabi, kahit madaling araw, kailangan nilang bumanat,
Dahil may mga sweldo pala ang putang ina. Hindi ba? Yun ang mga yun ang mga katatakahan nyo mga babayan, no. Yung mga trolls, wala naman mga nakalak naman yung mga profile, pero kung makabanat ay talagang wagas. Hindi ba? Bayad pala 'tong mga 'to. Oh ha? Oh ha? Ngayon, itong si Auntie Claire, nako, may pumuputok diyan ha, tayo nagre-reaction lang. Yung mga boss namin nagsasabi niya mga babayan ay naka-payroll umano ang mga sumisira at ay talagang banatan itong Duterte, no? Bayad talaga, ginamit talaga yung pera natin mga babayan, na nakakagigil, grabe, no? At itong mga trolls na to, nakita nyo naman yung unang-una sa video natin, abangan natin yung isang tanso vlogger na yan, nagugurgurin daw niya yung kanyang buhay. Ayun, pinapasikat ko na sa page ko yan, papasikat na sa page yan, ipapakita ko palagi sa una ng aking video, ang paggurgur yung paggurgur sa kanyang buhay pag dumating si Tatay Digong di sa Pilipinas. Makikilala niyo din yan. Baka kilala niyo rin yung hinayupak na bakla na yan eh. Hindi ba? Yan yung talagang mayabang na bakla. Sutukan nga tayo bakla ka, punyeta ka. Siguraduhin mong tututuhanin mo sasabihin yung sinabi mo na yan ha. Basta hindi aabot ng December itong pagkatapos daw. Kailangan pagka dumating si Tatay Digong, hindi matapos ang katapusan itong taon na to, ilalive daw niya. No, gugurgurin daw niya po ang kanyang sarili. Lupit! Di ba? Yun nga, at hintayin natin yan mga kababayan. Hindi po nagbibiro yung mga ganyang bakla. Maano po yan, matinong kausap. Kasi yung mga tanso vlogger, may isang salita yan. Hindi po mga sinungaling ang mga tanso vlogger. Kaya kung si Tatay Digong ay makauwi na ng Pilipinas, talaga pong abangan po natin ang live nitong tanso vlogger na to na hindi sinungaling, na hindi bayaran, kasi wala na pa ba si Tamba, ay gugurgurin niya po yung kanyang sarili pagka si Tatay Digong ay makauwi na ng Pilipinas ng Davao. Okay, shoutout sa mga taga Davao ay yung mga gustong pupunta ng Davao, mag-reserve na kayo ng ticket nyo sa hotel kasi sigurado ko mapupuno talaga yan. Pero kami, nila Tol J, doon kami sa bahay ni Tatay Digong. Makikitabi-tabi na lang ako doon kay Tol J. Si Tol J medyo payat na, kaya kung may susupa doon, tabi na lang kami ni Tol J. Sa bahay ni Tatay Digong. At makakalapit tayo doon. Pero syempre, yung iba mga kababayan natin na hindi masisilayan si Tatay Digong, magpupuntahan pa doon yan. Malaman, ipakita lang nila kay Tatay Digong na kahit hindi makita si Tatay Digong, kasi syempre, house arrest, sa manyang bunker na sinasabi ni BP Sara, mapakita lang po sa mga kababayan natin na nandun sila sa Davao na kahit hindi na makita si Tatay Digong kasi nga house arrest, depende kung pwede natin makita, ay mapakita lang sa mga kababayan natin na talaga nandun sila sa Davao. Kaya handa nyo na ang mga hotel dyan sa Davao. Magiging tourist spot talaga ang Davao. Ready na kami. Naka-impakit na ako at papunta na kami ng Davao anytime. Talaga naman yan. Kaya galit na galit ang mga tanso vlogger, no? At marami nang titiwalag kasi wala na silang sweldo. Siyempre si Tamba hindi na makakakurakot dahil ay nagretiro na sa kanyang pagiging speaker. Alam nga naman uubusin niya yung pera ng mga nakurakot niya, no, sa pagpapasweldo sa mga trolls. Kaya hindi niya yung gagawin kasi mauubusan po siya ng pera. Napakalalaki po ng sweldo ng mga yan. Merong 100,000, may 200, may 150,000 a month. Tirahin mo lang araw at gabi ang Duterte. Gano'n ang mga trabaho ng mga punyeta. Kita nyo, napakadami nilan. Kada isang post mo lang yan. Minsan, makikita mo yan dyan sa mga comment section. Mga nakalak yung profile, pero kung makabana, talagang wagas na talaga namang kalamang napakalaki ng ambag sa Pilipinas sa mga putang ina. Di ba? So dito, sa video na to, panoorin nyo kay Boss Cocholi, mga babayan. Hanggang doon sa may dulo, ando si Remulla. Yan, hindi ko alam kung pati yan, nakikinabang sa flood control, no? Itong mga bumabanat kay BP Sara, yan, sila Trillanes, siyempre, yan, sila Claire, marami pa. Siyempre, si Tamba, yung mga pera na yun is galing sa mga flood control na talaga naman na yan, na mga pinagkukurakot nila, mga ghost project. Siyempre, pagka binayad sa kanila yan, kasama na sila sa issue ng flood control, kaya yari kayo.
konting tiis na lang, no? Yung nalalapit na impeachment, mga babayan, abangan natin yan kay Bongbong Marcos. At dito sa video na to, kung matatapos mo at nakita mo naman dyan sa preview ni Coach Oli, ay itong si Senator Bongo, no, at si Senator Bato ay may napipintong warrant of arrest galing sa ICC. Diyan mano yung pinamamalitan ni Trillanes na Trililing. O, abangan natin yan. Naku. Talaga naman si Trillanes kasi, mga babayan, siyempre sundalo yan eh. Magaling gumawa talaga yan ng mga pailalim, no, para maubos niya ang mga kalaban niya. Tulad niyan, medyo malaking tinik si Senator Bato at si Senator Bongo. Ayan ay lumalabas na balita na paglalabas ng ICC warrant dito sa dalawang senador. Naku po, talagang si Trillanes talaga. Napakalaki ng ano nito eh. Napakalaki ng galit sa Duterte, mga babayan. Dahil itong pagpasok ng 2028 or hindi na abutin ng 2028, mga babayan, pag si Bongbong Marcos ay ma-impeach at mapapaupo si BP Sara, paktay talaga itong si Trillanes. Baka lumayas na rin to at hindi na bumalik ng Pilipinas. Talagang gagantihan yan. Gagantihan lahat ng mga demonyong kawatan. At yung iba, mga nagbabaliktaran na, kitang-kita nyo naman, yung mga sabotohan, di ba? Talagang yung iba, na konsensya na bumoto na talaga ng house arrest na lang si Tatay Digong, mga nag-yes na lang din sila. Yung iba, nag-no, 3 lang, di ba? Alam na. Hindi naman nanalo tong ito sila Risa Hontiveros virus. Wala na to pag-asa. Hindi to mananalo kahit kailanman, kahit barangay captain, baka hindi na manalo sa kanila to. Di ba? Hanggat nandito yung mga DDS na talagang babanat sa mga ganyang mga kawatan, wala na yan. No. Hindi na rin makakakurakot yan eh. Wala na rin panglalagayan sa mga taong bayan na para iboto sila. At ngayon, babantayin na kada galaw ng mga projects ngayon. At yung mga naglalagay pagka tuwing eleksyon, bantayan na rin natin yan. Kayong mga babayan natin, kunyari may eleksyon, i-video nyo, ipakita nyo yung mga binibigay sa inyo, tapos para main natin yan sa social media. Tulong-tulungan tayo. Kita nyo ang ginagawa ng mga hinayupak na nanalo ng mga nagbibigay lang ng kwarta pagka botohan. Di ba? Para manalo sila. Di ba? Binabawi rin. Kilala pa ba kayo ng mga politiko na yan na nanalo na sila? Hindi na kayo kilala. Yung sabi papagawa ko inyong daan dyan, papagawa ko ang inyong mabigyan ko ng ilaw, punyeta, hanggang ngayon wala. Di ba? Sirang-sira na yung daan, wala din. Siyempre, babawi muna sila bago tayo maalala. Maalala tayo yung susunod na eleksyon ulit. Papagawa na yung daan mo. Di ba? Akadahan, parang hindi na kayo nasanay sa Pilipinas. Pero ngayon, no, mas maganda itong nangyayari ngayon at ay talagang lahat na lang ay nasa social media. Huwag na kayo manonood sa mga live stream kasi bayaran yung mga yan. Hindi na nga nagbabalita ng totoong balita yan eh. Kaya ngayon, ang mas may pinapanood ngayon yung mga vlogger na. Kasi walang fake news, no? Sasabihin ng mga tanso, kayo mga fake news eh. Kayo nung mag-analyze kung sino talaga ang fake news. At ay mas marami naman naniniwala sa mga DDS, sa mga tanso. Ilan lang naman yan. Kung hindi pa bayaran, hindi pa magko-comment at hindi pa makikipaglaban sa mga tanso vlogger, yun! Tara, panoorin nito mga babayan itong full video kay Coach Oli. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to subscribe kay Coach Oli sa Banateros Brothers. Ako po si Boy Sardinas, Banateros Vloggers naman kami. Abangan nyo sa eleksyon. Lalabas na naman si Boy Sardinas pagka si Boss Banatbay pinaikot na naman kami. Siguro si Boss Banatbay, sana naman buong Pilipinas na paikutin mo si Boy Sardinas. Di ba? Yan, abangan natin yan. At ay pakisuportahan po at ay lagi kayo magla-like sa mga video natin. Panoorin nyo to, napakaganda ng video na to. Ibang klase pag bumanat ang aming mga boss na si Coach Oli. Alright, play mo na yan, boy, ang daldal mo. Let's go! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Patungkol sa mga nauubusan na ng pondo si Tambi, okay? Dito muna tayo, dito. Importante ito kasi balitang-balita na may lalabas na warrant of arrest kay Bato at kay Senator Bongo ng ICC pero next year pa.
Hoy, bakit next year pa? Bakit hindi mo na pahuli ngayon, taon na ito? Ha? Trillanes, total, ikaw ang author ng ICC scandal. Ikaw ang bumulong niyan kay Bongbong Marcos. Ikaw ang nagtulak niyan. Sabi, di umano. So bakit hindi mo na pahuli ngayon, ipopostpone mo pa? Eto yun. Humina na kasi ang funding ni Trillanes dahil lumayas na si Saldico at hindi na speaker si Romualdez. Kaya postpone na naman niya ang ICC warrant. So sa madaling salita, bayaran ng flood control project etong si Trillanes. Kung susundan ko yung sinasabi ni Bato ha, kaya daw hindi niya na itutuloy kasi po may mga style ang mga politiko na ganito. Diba? Kahit gusto ni Trillanes na talagang ilubog ang Duterte at ang mga supporters ni Duterte, hindi niya ito todo. Bakit? Pera-pera yan. Bayad-bayad yan. Hindi, ano to, libre? Walang ganon. Walang ganyan sa mga politiko. Alam nyo naman to, sundalong kanin to. Laos na to Tumakbo nga tong mayor, hindi nanalo, di ba? Mayor na lang, hindi pa nanalo. Galing senador yan, ha? Anong ibig sabihin po niyan? Nakikinabang si Trillanes sa flood control projects, sa mga ghost projects. Kaya dapat, chicken din ang salin nito. Kahit hindi na siya politiko. Kasi, importante yun yung kung may paper trails, may money trails. Saan napupunta yung pera na kinurakot ng mga ni Saldi at saka ni Tambi? May mga outlet yan, may mga vloggers yan. Mamaya pupunta tayo sa vloggers. Dito muna tayo kay Trillanes. So next year, hindi pwede. Hindi pwede, Tambi, bayad ka muna. Hindi pwede. Palalabas ko yung yung warrant of arrest nitong dalawa. Pero teka muna, hindi pwedeng kahit galit ako sa Duterte, hindi, pengi. Humihina na yung funding. Bakit? Nasisilip na. Huminto ang Agos. Dahil dati tuloy-tuloy, 3 times a week mag-deliver ng basura, mali-maletang pera. Syempre ngayon, hindi na nila magagawa yun. Dahil huminto na, sinisilip na. Pag huminto yun, tatandaan po, ito yung sinasabi ko, wala namang totoong supporter si Tambi. Kaya lang may mga tutayan, the likes of, yan, si Trillanes, bigay-bigay. Pag huminto na yung pondo ni Tambi, palagay mo maglalabas yan sa sarili niyang bulsa? Hindi na. Yung nakatago niya, naitago niya na yon. Posibleng nasa ibang bansa na yon. Posibleng nasa offshore accounts na yon. Posibleng na ibigay na sa kapitbahay sa pangalan ng kung kani-kanino. Ganun ang style ng mga politiko. So antay. Kaya nga alam nyo, pinilit nila yung impeachment. Bakit? Kasi bayad na yun Sabi nga ni Chanco, yung pirma noon, bayad na. So pag pinospone mo yan, hindi natin alam kung may makukuha pa ulit si Tambi. Pag walang makuha si Tambi at hindi natuloy yung impeachment, magkakapirmahan ulit kasi next year pwede pa ipa-impeach si BP Sara. Paano pipirma yung mga politiko kung walang bayad? Lalo ngayon hindi na mababayaran ni Tambi. So wala na support si Tambi. Kaya naman importante, ipapakita ko tong next. Dahil ito, matindi ito. Tingnan nyo po Pakinggan nyo to sasabihin ni Banat Baya. Okay. Balita ko yung bayarang vlogger daw, di umano ni Tambi, ay tinigil na. Nawalan na yung, wala na, medyo nadedelicates na. So tapos yung iba, umaatras na rin para na sila mapahamak dahil nagkakabukingan na. Ito, legit to May kinikwento sa amin. Yung bagong Banateros. Kasi bakit? Naalok din siya. Bayaran ni Tambi. Alam mo ang utos? Alam mo utos? Banatan si BP Sara. Hindi po political vlogger yun.
Mainstream vlogger yon. Bakit? Hirap makakuha ng political vlogger si Tambi. Kasi mahirap talaga ipagtanggol kung ikaw ay nakakaunawa ng politika, para ka nag-suicide. Ewan ko ba, Jam Magno, tuloy-tuloy ba bayad sa'yo? Sabi bayad ka rin daw. Sabi lang, hindi ko alam, totoo ba? Ako nagtatanong lang, huwag ka magagalit. Totoo ba, nahinto na rin sa'yo? O tuloy-tuloy lang din sa'yo, Jam Magno? Tanong lang naman, tanong lang. Pakisagot. Nahinto na ba o tuloy-tuloy pa rin? Tanong lang naman, tanong lang. But anyway, inalok. Alam nyo ba, yung alok doon sa bagong vlogger, bagong kasama naming Banateros, nung 3 pa lang kami, si Banat Bay, ako, tsaka si Boss Dada, inoferan din to si Banat Bay. Nasa vlog niya naman yun eh. So, kaya ikikwento ko na. So, siya sisihin nyo. Si Banat Bay, si Banat Bay, demanda nyo. Pero nasa vlog ngayon, nadinig ko. Kasi alam namin yon, pero hindi ko alam kung binablog niya. Narinig ko. So, sasabihin ko na, inalok din yan. Maaring hindi si Tambi ang nag-aalok. Okay? May ibang nag-aalok in his behalf. Okay? Ganun ang katakaran. Parang flood control. Hindi naman magsasabi yan na talagang mag-a-appear yan si Tambi na sa kanya i-deliver pera. Hindi. Merong middleman yan. Hindi sisipot yan. Ganun ang mga style. Well, anyway, naalok si Banat Bay para sa Banateros. Malaki po. Malaki. Kahit di na kami mag-vlog. Kahit wala na. Doble pa. Doble, triple. Malaki po. Pahinga na. Buwan-buwan. Anong sabi? Banatan lang si Sarah. Nek-nek mo. Ngayon wala ng pondo. Patay. Patay kang bata ka. Yung mga mainstream vlogger, wala namang, yung iba dyan walang alam sa politika. Hindi ko man nila lahat, no? Pero hindi po kasi yan ang linya nila eh. Diba? Katulad nito, binabanggit niya si Boss Toyo. So, kayo, tanongin nyo na lang si Boss Toyo. Ha? Meron ata silang na-scoop. Parang nagsisisi na. Kasi binabash ng tao. Ibash nyo lang din! Ibash nyo lang, ibash, ituloy nyo lang. Binabash na daw ng tao. Yung iba naman daw, binabash na ng tao, pero huminto pa bayad. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Mga mukha kayong pera, kayong mga vloggers na yan. Hindi ko sinasabi si Boss Toyo ah. Yung iba naman sinasabi, Coach, trabaho lang naman yan. Alam mo naman, vlogger tayo eh. Maka-Duterte naman ako. Oh, di ba? Kinuha ko lang yung bayad. Tinira ko si Sarah. So, yan ang problema mo. Nag-vlogger ka, hindi ka naman political vlogger. Bumanat ka kay Sarah, tapos sasabihin mo Duterte ka, wala kang paninindigan. Pera-pera ka. O, di tiisin mo yung bash ng mga taong bayan kung binabash ka. Di ba? Simple lang yun eh. Kinita mo naman yan eh. Parang yung flood control projects. Di ba? Nagpasasa naman yung anak nyo, kumakain ng 100,000. Mabash kayo ngayon. Kasalanan nyo yan. Di ba? Tanong natin kay Boss Toyo. Boss Toyo, yung mga nakikinig dito na kilala ho si Boss Toyo, pwede ho bang pakitanong? Ako, tanong lang naman. Tanongin nyo raw si Boss Toyo ha. Tigil na ba sa inyo ang papala? Itanong nyo lang. Wala nang bayad. Kaya alam nyo, yan yung sinasabi ko doon sa vlog ko kanina lang. Ha? Nag-vlog ako kanina. Kung hindi nyo napanood, importante panoorin nyo yun. Pati sa house. Hindi lang kay Trillanes. Pati sa house. Unti-unti na magbabaligtaran yan. Bakit? Wala nang pondo. Wala na eh. Pag ang loyalty ng tao ay nakuha mo lang dahil sa pera-pera, bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa, babae. Yung babae, pag gusto ka niyan. Di ba? Pero pag ginusto ka lang ng babae dahil sa pera mo, asahan mo, pag alis ng pera mo, kasamang aalis yan. Ganun pong nangyayari kay Tambi ngayon. Pero pag yung babae talagang hinabol-habol ka niyan,
Kahit wala kang pera, habulin ka niyan. Di ba? Yun yung legit eh. Tama ba ako mga kababaihan? Ganon din naman sa kalalakihan, di ba? Pwede naman niyang i-deny na hindi totoo yan. Pero bahala siya, basta itanong ninyo. Tanongin nyo lang si Toyo kung itatanggi niyang binayaran siya. Tanong nyo na rin si Jamagno kung magkano ba ang bayad at saka kung huminto na ba yung bayad. Tanong lang naman kung hindi siya bayan, so be it, di ba? Talagang sinuportahan lang niya si Tambi dahil naniniwala siya na si Tambi ay para sa taong bayan. Okay lang, wala kayong bayad. Tanong niyo sa kanyang page. Kasi ang balita ko, talagang yung mga bata nila, tinigil na. At ang balita ko nga, nababawasan pa siya ng subscriber at nagagalit pa yung mga tao sa kanila sa social media. Nako, ganyan yung mga Trojan horse. Kita nyo, hindi tumataas sa subscribers. Bakit? Akala nila naloloko nila yung tao. Pero kita mo, hindi tumataas sa subscribe. Makikita nyo naman eh. But anyway, totoo po yan. Alam nyo kung bakit? Grabe ang trolls ni Tambi. Grabe na ang backlash ng tao sa kanya. Ito inobserve ko eh. Pinapainan ko yung mga lintik na yan. Pinapainan ko yan. Yung mga trolls ni Tambi. Sobra ng kahihiyan ang ginawa ni Tambi at nilalayuan na siya ng even ng mga politiko. Pero yung mga trolls, pag nag-post ka about Tambi, magko-comment yun. Babanatan ka nun. At pag tiningnan mo yung comment nila, kahit dito tingnan ninyo, walang video. Sa Facebook, nakalock ang profile. Walang post. Diba? Kaya, wag nyong sasagutin, wag kayong magre-reply sa kanya. Sagutin nyo lang, lagay nyo yung pangalan pero wag reply. Kasi may dagdag bayad yun. Diba? Kasi po, yung mga trolls, tuloy-tuloy ang bayad dyan, posible, dahil maliit lang yan. Iba po ang bayad yan, halimbawa lang to, totoong binabayaran si Boss Toyo, 100,000 yan kada buwan. Mababa dyan ng kalahating milyon. Kung lang naman, ha? Yung mga ganyang quality ng vlogger, mababa ang kalahating milyon dyan. Pero yung mga trolls, mababa lang yan. Kaya, i-check nyo. I-add nyo po pala ako sa Facebook, ha? 2 po yung account ko sa Facebook. Ito po. Coach Oli at saka Coach Oli News 2. Abangan ninyo yung mga post ko doon. Okay? Pag nag-post ako doon about Tambi, tingnan nyo. Tingnan nyo agad. Observe nyo yung mga trolls. Nakalock ang profile. Halatang bayad. Ito po. Hindi makita eh. Ayan yung Facebook ko. Mag-follow po kayo, ha? Coach Oli News PH at saka Coach Oli News 2. Search nyo lang. Ari po ba mga banateros? Kung kayo talaga ay mga banateros, puntahan nyo sa social media. Tapos tanungin ninyo siya. O di ba kung tinigil na ba? Kamusta ba? Ano masasabi mo sa flood control project ni Romualdez? Magaling talaga to si Banat Bay, pang-asar, no? Sige, mga banateros, puntahan ninyo sa page ni Boss Toyo daw. Ha? Hindi ko naman kilala siya. Pero sikat yan eh. Pero hindi ko ba yung kilala personally. No? Hindi natin alam. Baka mag-apply na banateros siya. No! Tanong nyo. Ha? Kung huminto na yung bayad ni Tambi. Kaya naman, etong next, pakinggan ninyo. Kaya naman, ito speaking of pondo, ito, napondohan, di umano, nung kampanya. Linisan eh. Pakinggan natin. Kumalat sa social media ang larawan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson kasama ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na iniimbestigahan ng komite dahil sa anomalya sa flood control projects. Nilinaw naman ng senador na ang kumakalat na litrato ay kuha noong huling linggo ng Abril bago matapos Last week of April, bago matapos ang kampanya. ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Ayun, napondohan ka raw. Di umano yan ang kumakalat eh. Napondohan ka raw eh. Nako, linis-linisan ka ha. Kung hindi totoo yung kumakalat, huwag kang pa-interview ng solo. Mag-privilege speech ka. Mag-explain ka doon sa Senado. Nang sa ganon, ma-question ka.
Takot ka eh. Puro ka pa interview sa media. Oh, paliwanag mo. Ha, doon ka sa barangay magpaliwanag. Ayon kay Lacson, dinala ng isang campaign supporter mula Davao ang anak Talagang nabanggit pa ang Davao eh. Hanip din to si Pinky, ho. Parang bading. Kailangan laging may laging may pitik. ng mag-asawa sa kanyang opisina upang imbitahan siya sa isang rally. Ngunit tinanggihan niya ito. Giit ng senador, ito na ang una at tanging pagkakataon na nakatagpo niya ang pamilya Diskaya sa labas ng Blue Ribbon Committee hearing. Ayun. Nagkaroon ng picture, 'di ba? Ganyan din ang issue di ba? Sinabi ni Lacson at saka si Tito Soto na meron daw pumasok na kontraktor sa Senado at pumunta sa opisina ng isang senador. Alam mo sinabi ni, if I'm not mistaken, hindi lang eksaktong ganito, hindi pinangalanan. Paduda. Merong itong kontraktor na ito nagpunta sa Senado at nakipagkita at nagpunta doon sa opisina ng isang senador. Hindi pinangalanan. So, lumalabas talaga, ito yung ini-explain ni Chis Escudero na niniligaw. Pinag-aaway ang mga senador. Imbis na napupunta ang pag-iimbestiga sa Kamara, since doon ang talagang problema kay Saldi at saka kay Tambi, ando doon maraming involved sa flood control projects. Etong si Pinky, parang natutuwa na ang tuon ng publiko ay nasa Senado. Puro Senado ng Senado. Pagdating kay Tambi tsaka kay Saldi, hindi niya magalaw-galaw. No, may lumabas na pumunta na naalala niyo may pumunta sa Senado na kontraktor. Paduda. Bakit? Yan ang gusto nilang palabasin sa media. Masira, di umano ang Senado para malihis tayo sa totoong usapin. Ito nangyari sa kanya. Dahil sa isang CCTV nakuha, yung pinuntahan naman pala noon, kasamahan nila. Sino? Pumunta sa opisina tong kontraktor na to, sa kasamahan nila, sa opisina ni Erwin Tulfo. Naalala nyo? O ngayon, ikaw naman ang nakuha na ng picture. Di ba? Ngayon, ang tanong, kanino galing yung picture? Bakit lumabas? Baka kay Diskaya mismo. Di ba? O baka may mga galit na sa yung senador. Dahil kung paano nyo hinahandle ni Tito Soto. Kasi ito kayo po ang tanongin ko. Ako, yan po ang nakikita ko kay Tuta Soto at tsaka dito kay Lacson. Parang dinadivert nila ang usapin ng flood control projects. Ang gusto nilang masisi ng buong Pilipinas, ng taong bayan, ang mga senador. Huwag niyong sisihin si Tambi. Huwag niyong sisihin si Saldi. Huwag niyong sisihin si Bongbong Marcos. Dito tayo mag-focus. Ito, imbestigahan natin. Senado. Ganyan pong nangyayari. Hearings. Dagdag pa niya, mali ang mga ibinibintang na kahulugan sa naturang larawan. Kung mali, pakita ka ebidensya. Mag-privilege speech ka. Ba't di nyo rin? Tanungin mo rin si Diskaya. Di ba? Magkakaroon kayo ng hearing sa Senado? Tanong mo. Di ba? Huwag kang sa media ng sa media. Kasi ito style na itong si Pinky. Media ng media, kaya naiinis sila, Tapos, ang sisisihin niya sa media, mga senador. Kapwa senador. Hindi ko alam kung kabaklaan yan kasi insecure sa mga kasamahan. Di ba? Parang ganun. Nakita na kayo mga kasamahan nyo insecure sa inyo? Ganyan. Ganyan. Next po. Eto pa, isa pang napondohan. Speaking of pondo, grabe talaga. Ang daming napondohan. Maraming napondohan si Tambi. According to Senator Bato. Pati si Trillanes napondohan ng flood control. Ito naman si Diskaya, di umano. Sabi yan hindi ko alam kung totoo yun. Kaya nga tinatanong natin si Lacson, totoo bang napondohan ka ng Diskaya nung eleksyon?
Speaking of another pondo, eto, may patay. Si Karen Davila nagsabi, alam nyo, na-discuss ko to sa vlog ko kahapon. Okay? Sabi ko, napaka-unusual na itong ginagawa ni Claire. Bakit pinagtatanggol niya si Tambi? Anong meron? Hindi lang ako nakapansin, pati ito si Karen Davila, pag-usapan natin. Sabi niya, why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? Di ba? Kasi pinagtanggol niya talaga eh. Halatang halata. So talagang mapapaisip ka. May natanggap kayang pondo to si Si Claire? Ay, naiisip ko lang naman. Ano sa tingin ninyo? Nakinabang sa flood control projects? Ito si Claire. Nakinabang sa ghost project si Claire dahil napopondohan ni Tambi. Tanong ko lang, kayo na lang ang tanungin ko, anong sa tingin ninyo? Kasi bakit niya ipagtatanggol? At hindi lang tayo nakakapansin ha. ABS to. Si Karen Davila, alam naman natin ang karakas ng ABS. Diba? Pero nako-question siya. He can be very well defend himself. The job of the Presidential Communication Office is to speak for the President. Dapat, kaya naman ni Tambi. Ba't pinagtatanggol nitong si Kaya Claire, kung talagang matapang ka, puro vlogger sagutin mo nga si Karen. Makipagsagutan ka kay Karen. Babae din yan. Ang kaya mo lang si Sarah eh. Di ba? Sagutin mo rin si Karen. Buti pa to si Karen Davila, nanindigan. Yung mga dilaw, hindi madiin-diin si Tambi. Parang tanga, nagrally. No to corruption. Paano kang sisigaw ng no to corruption, hindi mo maidiin, hindi mo mabanggit si Tambi? Yung mga dilaw. Kaya padasal-dasal, napaka-nuk-nuka ng mga ipokrito ng mga yan. When the PCO defends or attacks someone, it gives the impression the president is behind it. Mismo. Pag may inatake si Claire, ang impression nun, inaatake ni Bongbong. Bilang tagapagsalita, bilang PCO, kung ano sabihin ni Claire, yun ang stand ng Malacanang. Yun ang gusto ni Bongbong. Kasi kung magsasalita siya, magsalita na lang siya doon sa vlog niya. Pero sa interview, nakakapagtaka. Talagang nakakapagtaka bakit nga pinagtanggol si Tambi. Grabe, ang nagagawa ng pera. Ako, opinion ko yun. I really don't think hindi nakikinabang si Claire kay Tambi. Kung hindi si Claire ang nakikinabang directly kay Tambi, posibleng si Marcos din. Sabi nga ni Claire, it gives the impression the president is behind it. Pagka dinefend niya or inattack niya ang isang tao, dinefend niya si Tambi. So, kung hindi si Claire, si Bongbong ang nakinabang sa flood control projects. Or maybe, pareha sila. Observe nyo. From today, i-observe ninyo ang galaw ni Bongbong Marcos. I-observe nyo rin to si Claire. Kung talagang ang pagtutuunan ng pansin ay patungkol lamang sa mga personalidad, DPWH, contractor, walang kwenta yung pag-iimbestiga ni Bongbong. Dapat mag-resign na siya dahil kitang-kita na meron silang mga pinagtatakpang tao. Tingnan nyo po ito. Ito yung sinasabi ko. Importante makita nyo po ito. Kasi nakikita na natin yung galawan eh. Isasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood control project sa Las Piñas. At nakatutok si Salima Refran.
May 5 taong umupo bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Senador Mark Villar noong Duterte administration. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw nung panahong yun, nakuha ng pinsan niyang buo ang mga kontrata sa infrastructure projects sa Las Piñas, ang balwarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'n Kaya kita nyo, ha? Shoot sa banga yung mga pinagsasabi ni Chis Escudero. Again, senador na naman. Ako, wala akong problema. Hindi ko pinagtatanggol ang Villar. Kung kailangan nilang makulong, ikulong sila. Kung kailangan ibitay, ibitay sila kung yan ay nasa batas natin. Wala akong issue doon, wala akong problema. Pero, pag tiningnan ninyo yung galawan nila, sindikato di ba? May isang galaw sila. Ibaling sa Senado, ang focus, ang balita, diversion. I-divert natin sa Senado. Pansinin nyo, meron ba silang binabanggit na congressman? Pag babanggitin nga si Saldi at saka si Tambi, parang allergic sila. Hindi lang si Boying pati yung mga senador. Yung mga tuta dyan sa Senado. Pero pagdating sa balita, puro senador, puro senador. Hindi ko sinasabing malilinis tong senador na to. Ang punto po natin, yung optics, yung diversion, kung saan nila gusto mapunta ang balita. Diba? Senador na naman. 18 billion worth of projects. Billion. Nagbabanggit siya ng numero. Ba't hindi nyo magawa yan kay Saldi? Hindi nyo magawa yan kay Tambi? Di ba? 10.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw limitado sa flood control projects ang napunta sa pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano man maisip mo, yun na yun. Kasama yan, lahat, in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments, lahat yan kasama yan. Wala bang congressman yan? Di ba? Sabihin na natin masasamang tao itong mga senador na to. Puntahan na natin yan for discussion purposes. Pero kung walang maiimbestigahan na Congress, mga congressman, ibig sabihin, lahat sila tuta ni Tambi. Kasi yung mga congressman naman, siyempre, under yan ni Tambi So, hindi yan magagalaw. Diyan lang kayo. For the meantime, dito tayo sa Senado. Diba? Yan yung sinasabi ni Cheese. Porket kami ba ang kilala ng taong bayan? Sila ang sikat. Senador ng senador ang binabanatan. Dinadivert sa Senado, sa mga senador, para yung usapin ng flood control hindi masyadong pumutok. At ang pag-uusapan ng tao yung mga senador kasi sila yung mga kakilala. Shoot! Na-shoot sa banga yung mga sinasabi ni Cheese. Exactly. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. And also a senator, ano yan kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Di ba? Kasi you have something to do with the, with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na ron. When you participate in the budgeting process, kasama ka na ron. Tapos isa pa, senador yan. Dalawa dyan senador. Okay? Alam naman natin that anytime, posibleng palitan na si Tito Soto. Dahil marami nang hindi masaya bilang Senate President si Tito Soto. So, chilling effect yan. Tatakutin ang tatakutin itong mga Villar na mawala ng bayag at umurong at hindi suportahan itong pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa katunayan, lumipat na nga sila sa majority kaya napalitan si Cheese as bilang Senate President. Diba? Yan po yun. Kaya ganyan ang style nila Tambi, ganyan ang style nila Bongbong Marcos. Bubutasan ka na bubutasan. Diba? Binubutasan ngayon si Marcoleta.
Imbis na natutuwa sila at nagbibigay ng witnesses, tumutulong si Marcoleta, naiinis sila. Bakit? Yung nilabas ng witness ni Marcoleta, tinuro si Tambi tsaka si Saldi. So obviously, ayaw nilang natuturo si Tambi tsaka si Saldi. Kaya sinisilipan si Marcoleta. Si Cheese ganun din. Dahil napigilan di umano ang impeachment through Cheese. So pag kumalabang ka kay Tambi tsaka kay Bongbong Marcos, sisilipan ka. Kaya nga to, inuunahan to si Villar. Oh. Tingnan natin kung may bayag tong mga Villar. Kasama rin sa investigasyon ang kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Hindi to walang bayag. Term ko lang naman yun, okay? Hindi po kabastusan yun. Ibig sabihin, walang tayo, duwag. Yun lang. Camille Villar, pati na ang inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. First degree of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Diba? Or third degree pa. From seeing. Ang linis ni Boying, no? Ako ba, tatanong ko, wala bang bahid yung anak ni Boying? Tanong ko lang naman. Si Boying ba walang bahid ng conflict of interest? O hindi lang nasisilip kasi siya ang SOJ? Ako yung nagtatanong lang naman. Yung pinoproject ba ni Boying, tanong ko sa inyo, na malinis siya? Sadyang talaga siyang malinis? O linisan lang gaya ng mga pinklawan? Siya to the contractor's third degree. Bahagi ang investigasyon sa mga Villar sa case build-up sa mahigit 60 na pong mga mambabatas na kontratista, dating kontratista o may relasyon sa mga kontratista. I don't know if that's known to them or it's just that the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. But it's something that we have to address, and we will do it. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar. Para Gipitan na ito. Ako, simple lang to, Boying. Pag yung investigasyon nitong si Boying, hindi natumbok si Tambi tsaka si Saldi. At nauwi lang sa mga senador o congressman o contractor. Isa pang ipokrito tong animal na ito. Kung sakali lang naman, hindi natumbok si Tambi tsaka si Saldi. Or, idinidelay hanggang sa 2028 na. Para mapiga nila ng pakinabang, baka na meron silang napapakinabangan kay Tambi. Diba? Kung hindi mapupunta ang investigasyon kay Tambi at kay Saldi sa lalong madaling panahon, hindi next year, hindi next year, ngayon, gaya nung kung gaano kayo kabilis mag-imbestiga sa Senado, lahat yung ginagawa ninyo, kaplastikan. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.